Hi, so this is my upload for this week and ita-trade ko si BTC na buy side and sell side liquidity. So itong setup na to, tapos na to. And ito yung nakikita kong bago and then drop ko to sa Telegram. So sabi ko doon, ito lang yung nakikita kong analysis na pwede kong i-apply for now. 4 hours time frame. If ever mali yung bias ko, long yung bias ko, then yung apply ko na strategy is buy side and sell side liquidity. And yan, inantay ko siya. Then mag-a-adjust ako. Pero ngayon, valid pa kasi siya. So, paano ko kinuha? Itong buy side liquidity, tinake ng market and confirm yung dealing range sa taas. Pero kailangan natin yung sell side liquidity matake. So, pansin nyo wala pang X, it means hindi pa siya nababagsakan ng market. Ang gusto ko makita is bumagsak dyan si price, isip niya si sell side liquidity. So, makukuha ko tong dealing range. So, question mark pa yan kasi hindi pa nangyayari. Then, pag nag-pump si market, nakuha ko na yung dealing range ng highs and lows, papasok ako sa fair value gap. Dito yon sa magpapump ng market. Okay? Then, tatargeting ko yung high, 107K. So ngayon, si BTC nagre-react dito. So pwede ko itong pasukan sa 1 hour and i-apply ko yung same strategy. Okay? Pasok tayo sa 1 hour. So ito yung 4 hours, then ito yung 1 hour. Gawin natin blue. And hindi ko na in-name para ma-familiarize kayo. So this is buy side liquidity. This ay, this is sell side. This is sell side liquidity. So tinake yung buy side, tinake din yung sell side. Then ito na yung range ng 1 hour. Color blue yan. Range din to ng 1 hour. Okay, so kompleto na. Buy side liquidity taken, sell side liquidity taken, dealing range high, dealing range low, nag-react na si market, fair value gap. Complete. Okay? So, pwede na tayo pumasok dito. Long position, tapos targetin natin. So 2.82 RR lang yung pwede natin makuha dyan, which is maliit. Gusto ko sana siya dagdagan ng iba pang confluence or OTE or pwede ka pumasok dito sa order block pero hindi na siya labas na siya sa strategy, sa setup ng strategy kasi ito lang yung setup. So ang gagawin ko, papasok na lang ako sa uh, equilibrium nito, sa gitna, which is pwede ko kunin yan dito. Yan, yung gitna itong yellow box and dito. 50% ng fair value gap. Ang SL ko dito. Okay. Then, targeting ko to. So, at least sabigyan na tayo ng 4.2 RR. Okay, so papasokin ko na to. 103.866.9 yung entry ko. See you ulit sa next update. Okay, so this is an update kay BTC. So, 4 hours yung itong malaki. 1 hour to yung color blue. Tapos yan, nag-create siya ng liquidity and most likely pwede niyang i-take yan. Tapos tumapik siya dito sa fair value gap. Ang concern ko lang dito is baka maiwan siya, baka dito siya tumapik sa area dyan, sa unang top ng fair value gap. Baka hindi na siya umabot sa equilibrium sa gitna. So, punta tayo dito sa loob 15 minutes kasi may nakita ulit ako na setup dito. So, same, i-apply ko yung buy side and sell side liquidity. 15 minutes. So, this time, ang color naman natin is ano yung color? Orange. Yan, orange. Orange. So, yan yung buy side. Hindi ko nalalagyan ng name. Uh, dealing range, high. Sell side, hindi pa natin take. Tapos, pag na-take yung sell side, ito to.
take ng sell side, labas, pasok sa fair value gap. So, ang position yan is dyan lang din, SL mo is yung pinakalow. Okay, so wait natin. Tatlong time frame yung inaantay natin. Ito yung 4 hours. Di pa ginagawa. 1 hour pinasok natin. Okay. Then pumasok tayo sa 15 minutes. By the way, what if ma-SL tong 15 minutes mo? Then pwede ka pumasok sa 1 hour. Pag na-SL yung 1 hour mo, pwede ka pumasok sa 4 hours. Bali nakatatlong trade ka doon. What if bumaba talaga si market? Ibig sabihin, mali yung bias mo or application mo na i-bullish yung setup. So, isa pa, paano may iwasan yung tatlong SL na yun? Kung tumapik dito si market, let's say nakasweep na siya dito, tumaas, tapos tumapik sa fair value gap, pwede ka mag-confirm. Makikita mo kasi doon sa movement ng price or ng candles, kung si market willing to go up doon dito, or ano siya, gaganyan lang siya tapos bigla siya bababa. Yan yung you need to confirm. So, pag naabutan ko to, i-example ko sa inyo yung confirmation. Pero baka itong 15 minutes hindi ko maabutan. So, baka yung 1 hour na lang. And yung 4 hours. Kasi matutulog na ako. Yun lang. Thank you and bye-bye. Ito na yung last part ng video. And makikita nyo na abot na niya yung 107K which is yung take profit natin. So, yung 4 hours invalidated na kasi hindi naman niya ginawa yung sell side liquidity. And na-break na niya yung taas. Once ma-break niya yung taas, ibig sabihin, kailangan mo i-arrange yung setup mo ulit. Kailangan magbago lahat. Dahil wala na siyang kukunin dito na sell side liquidity. Nakuha na niya kasi agad yung dealing range sa taas. So, punta man tayo sa 15 minutes kung ano yung ginawa niya doon. Okay. So, sa part 2, in-explain ko yung 15 minutes. Ito yung last lower time frame natin. Ito yung buy side. Ito yung dealing range high. And ang inaantay natin is si sell side liquidity matake ng market. However, mas unang na-take yung high. Okay? Kagaya nung sinabi ko kanina sa 4 hours. Pag na-take yung high, invalidated agad yung setup mo. So, invalidated na itong setup natin sa 15 minutes. Okay? Kasi kailangan mo ulit maghanap na buy side liquidity na na-take para magkaroon ng dealing range ulit. Tapos sell side liquidity na na-take tapos magkaroon ng dealing range ulit. Okay? Pero kung mapapansin nyo dito, tinapik niya yung 1 hour. Punta tayo sa 1 hour. Ito yung setup natin sa 1 hour which is yung color blue. So, buy side, dealing range high, nasa taas, dealing range high din yan ng 4 hours. Sell side, na-take ng market, tapos ito yung dealing range low. So, ano to dito, pumasok tayo sa equilibrium sa gitna, dito sa kinuha kong color blue. Which is, wrong decision para sa setup na to. Bakit? Kasi dun siya tumapik mismo sa area na to. So, kung babalikan niyo yung video na to, about 4 minutes ago, sinabi ko na ito yung nakakatakot dito. Baka iwan niya kasi yung setup natin dito, yung trade natin sa equilibrium, sa center, and dito lang siya tumapik and naiwan niya. So, which is ganun nga yung nangyari, and hindi natapik yung entry natin dito. So, yun. Na-take niya yung liquidity. Dapat nga hindi kasali yan kasi wala naman liquidity dito sa setup na to. Tapos, tumapik siya sa fair value gap. Okay? And yun, nag-TP hit na siya doon. So, pwede mo ma-improve dyan is sa next time na gagawin mo to, sumunod ka dun sa setup, which is dito ka papasok sa fair value gap. Then, SL mo dyan, tapos TP mo yun doon. However, sa ibang cases, which is na-experience ko na, minsan sa gitna talaga siya tumatapik if wala masyadong reaction si market. Okay? So, kung naabutan ko to, pwedeng masabayan ko or pwedeng hindi. Pero ito yung setup na pwede mong iwanan. Okay, ito. Kaya iniwan ko na siya. So, dito pwede ka lang mag-confirm. So, that's it. Tapos na tong trade na to.
Yung number 1, ay yung number 1 tuloy, yung 15 minutes, invalidated. Yung 4 hours, invalidated na rin. Ang ginawa niya is yung 1 hour. Okay, so wala na to kasi may new high na siya. Pwede ulit mangyari dyan is ito. Rearrange natin lahat ha. So pasok tayo sa ibang chart, MEXC. So same thing. Uh, ito yung high side. Hindi ko na hindi ko nalalagyan ng term. High side, dealing range high, sell side, waiting for dealing range low, fair value gap, sanay na sanay eh. No? Matake yung dealing rate, matake yung sell side, bigyan tayo ng dealing range low, maglabas ng fair value gap, and pumasok ulit. Okay? So that's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo dito. Maraming example to and pwede nyo yan i-apply. Pag may question kayo, message nyo lang dyan sa baba. And, or kaya sa Telegram. Yun lang. Thank you for your comments, your support. Message lang kayo pag may question kayo. Bye-bye. Thank you.